Isang bagay na maaring tagulat ng karamihan sa mga Amerikano na marinig ang mga estratehiya ng militar sa Estados Unidos ay isinaalang-alang ang China ang pangunahing pag-aalala sa militar ng bansa na may katangiang posibilidad ng isang malaking digmaan ng US at ng China sa mga darating na taon. Iyon ay isang nakakatakot na pag-asa. Ang dalawang bansa ang nangungunang dalawang makapangyarihang pang-ekonomiya at militar sa daigdig, parehong armado ng mga sandatang nuklear. Bawat isa ay nag-aambag ng 15% hanggang 20% sa kabuuang pandaigdigang produkto at bawat isa ay umaasa sa isa't isa para sa kasaganaan nito dahil sa lalim at lawak ng kanilang mga relasyon sa ekonomiya. Kung sila ay mauwi sa digmaan, gayunpaman, ang pandaigdigang kaunlaran ay maaring maging pinakamaliit sa ating mga alalahanin. Ang ikatlong digmaang pandaigdig ay hindi may tatapon at ang kaligtasan ng sangkatauhan ay maaring nasa linya pa ng pag-asa. Sa palagay ko, ang mga Amerikanong estratehiya ng militar ay malamang sa karaniwan ay medyo katulad ng China, isang bansa na tinatawag ng ilan na bahagi ng isang bagong aksis ng kasamaan na kinabibilangan din ng Russia, North Korea at Iran. Maaari akong sumang-ayon sa anumang huling tatlong bansa o hindi bababa sa kanilang kasalukuyang mga pamumuno. At dapat tignan bilang pangunahing masama at mapanganib, ngunit ang China ay isang mas komplikadong kaso na naglabas ng daang-daang milyong tao mula sa karamihan sa mga nakalipas na dekada. Maraming nagawa para sa paglago ng ekonomiya sa buong mundo sa pangkalahatan ay nagpapakita ng tiyak na pag-iwas sa panganib ng militar. Hindi ito nauwi sa digmaan mula noong 1979 kahit na ito ay nakipag-away laban sa India at sa Pilipinas sa mga nakalipas na panahon. Marahil ay masyadong madilim na nakikita ng mga strategist ng militar ang mga bagay-bagay kahit na tama nilang tunog ang alarma ng ilang mga pag-uugali ng China, pati na rin ang mga lumalaking kapasidad nito ang mga kasunod na panganib sa mga interes ng mga Amerikano. Ang backgrounder na ito ay nag-sketch ng tatlong magkakaibang paraan kung saan maaaring sumiklab ang digmaang naghaharap sa People's Republic of China laban sa Estados Unidos at ilang mga kaalyadong bansa nito. Una, pinagtatalo ng pulo at tubig sa kanlurang Pasipiko, lalo na sa West Philippine Sea. Pangalawa, sa isang pagtatangka ng China na salakayin at sakupin ang Taiwan, isang pamahalaan ng 23 milyong katao na itinuturi ng Beijing na isang taksil na lalawigan na sinundan ng isang desisyon ng US na tumulong at idepensa ang bansa ng Taiwan. Pangatlo, sa mas limitadong paggamit ng pwersa ng China laban sa Taiwan, malamang na kinasasangkutan ng ilang uri ng blockade sa isla sa pagtatangkang salakayin at piliting ito sa napasukuin at muling pagsamasamahin bilang isang China. Napag-alaman ko ang unang senaryo ang pinakamalamang na sumabog, ngunit ang pinakamaliit na posibilidad na mantong sa todong digmaan ang huling senaryo ay nadudulot sa akin ng pinakamalaking pagkabalisa batay sa isang pinagsamang kahulugan ng posibilidad nito kasama ang potensyal nito para sa dami pareho ng malamang sa tinatawag na hydrographic zona ng tunggalian at ang potensyal na paggamit ng mga sandatang nuklear. Ang Estados Unidos, kung sakaling lumala ang mga tensyon, ay malamang na magkaroon lamang ng ilang mga pagpipilian o opsyon. Una, sabahan ang mga barko ng Pilipinas na muling mag-supply sa shoal o isla at umasa na piliin ng China na huwag idiin ang issue
o sumunod ang China sa batas ng karagatan. Pangalawa, balikan ang 5 barko ng China na bumaril sa mga barko ng Pilipinas o Amerikano. Sa kabuwang palad o sa kabutihang palad, wala sa mga pagpipilang ito ang mukhang malamang na humantong sa todong digmaan, dahil ito ang magiging taas ng kawalan ng katuwiran at kawalan ng pananagutan upang hayaan ang ganong labanan na pumutok sa isang malaking paghaharap sa ikatlong digmaan. Sa kasamang palad, gayon paman, kapag nagsimula na ang pagbaril at nagsimulang may mamatay na mga tao, mahirap alisin na nakakabahalang escalatory dynamic. Karamihan sa mga digmaan sa kasaysayan ng tao ay hindi sinasadya, ngunit minsan ang malaking digmaan ay nagdudulot sa maliit na pangyayari. Darating ang panahon at malalakas ang mga bansang binubuli ng China. Katuwang ang US, mahihirapan na ang China na kaharapin nila ang digmaan.